Good morning po sa inyong lahat. Nakatayo po ako ngayon dito sa ginagawa na multi-purpose covered court. At ito po ngayon ang pinaka-latest project ng Hope for Kids International dito sa Mindoro. Katulad ng nasabi ko last Sunday, ito ay 2 years na akin pong ipinagpipray. At ngayong 2021, sa panahon na hindi ko inaasahan, ay ngayon po nagkaroon ng katuparan. Ito po ay napakahalaga sa amin sapagkat pag naipatayo po ito at nagamit po ito para sa medical mission, feeding program, graduation at iba pang activities ng Hope for Kids International dito sa Pilipinas, ay laging magpapaalaala sa amin na ito ay naipatayo sa panahon ng pandemya. At isang bagay ang natutuhan ko sa panahon ng pandemic, na kung merong crisis ay meron ding opportunity. Kaya to God be the glory. Good morning po sa bawat isa sa inyo. At sana sa umagang ito or sa araw na ito, kayo ay malusog sa pangangatawan at higit sa lahat ay ligtas sa anumang karamdaman at anumang kapahamakan. Bago po tayo dumako sa ating message sa umagang ito, hayaan muna ninyo ako na magbigay ng greetings o pagbati sa mga sumusunod. Special greetings to Ruth Kidangin. Siya po ay aking relative na ngayon po ay naninirahan sa Quebec, Canada. At ganun din po kay Bishop Don Gabriel. Siya rin po ay aking pinsan. Magkapatid po ang aming mga magulang. At siya po ngayon ay kasalukuyan na naninirahan sa Dublin, Ireland. At last but not the least ay kay Jennifer Gilbert doon po sa France. Siya po ay relative ni Sister Lucy Batukan na ngayon naman po ay naninirahan sa Alberta, Canada. Alam po ninyo si Jennifer ay nagsilang ng bagong sanggol, new baby. At alam po ninyo, ang ipinangalan niya sa kanyang baby ay Victoria. At yun po ay ipinangalan niya sa aming bayan dito po sa Victoria. Kumusta kayo, Jennifer? Well, sa linggong ito, kami rin po ay namigay ng bigas at groceries sa more than 100 families ng mga bata na nasa sponsorship program ng Hope for Kids International dito po sa Mindoro at ganoon din po sa Marikina. At sa linggong ito kami rin po ay mamimigay ng mga vitamins para doon po sa mga bata. Well, ang topic po natin sa umagang ito, ipagpatuloy po natin yung ating sinimulan nung nakaraang Sunday. Ang topic po natin ay Peace of Mind in Difficult Times. Kapayapaan ng isipan sa mahihirap na kapanahunan. Tayo po ay nabubuhay sa panahon ng kabalisahan. Ang ating society ay puspos ng pagkatakot, kawalang katiyakan, kaguluhan at kabagabagan. Ang ating bansa ay nahahati dahil sa coronavirus. Ang sabi po ng mga medical expert, ginagawa daw ng stress ang mga tao na madaling kapitan ng cancer, high blood pressure, sakit sa puso at depression. Ang masama pa nito na nakakadagdag sa ating stress ay sinasakyan po ng ilang mga tao
na merong ibang agenda ang kasalukuyang sitwasyon po natin. Katulad po ng sinabi ng isang Marxist communist, the key to change in a nation is to keep the people angry, encouraging their grievances, stoking their resentment, and making sure that they are constantly upset. Ang susi ng pagbabago ay panatilihing galit ang mga tao, palakasin ang kanilang mga hinaing, subaybayan ang kanilang hinanakit, at tiyakin na sila ay palagi ang masama ang loob. Kaya nga po, maging matalino po tayo at mag-ingat sa ating mga nababasa at napapakinggan, baka lalo pong makadagdag ang mga ito sa stress ninyo. Ang katugunan sa inyong stress ay nasa Bible, ang salita ng Diyos, the living word of God. Bakit po living word? Bakit buhay na salita? Kasi ang word of God ay lagi pong napapanahon. Ang Bible po ay merong katugunan sa hindi lamang po sa inyong stress, ngunit ganun din po sa inyong fear, sa inyong worry, sa inyong anxiety, at sa inyong distress. Ang Bible ay merong katugunan upang ikaw ay magkaroon ng kapayapaan ng kaisipan. At meron pong katugunan ng Bible para sa iyo upang ikaw ay maging malaya sa labis na pag-alala. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Sa pamamagitan ng inyong pagbibigay ng inyong anak na si Jesucristo upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, upang kami ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Pagpalain po ninyo ang message na ito sa puso at isipan ng mga tagapanood, at nawa po ito ay makadagdag hindi lamang po sa kanilang kaalaman, kundi sa kalakasan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Sa pangalan na Jesus, ito ang aking dalangin. Amen and Amen. Well, ang atin pong scripture o salita ng Diyos na babasahin sa umagang ito ay mula po sa sinulat ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yung pong salitang anxious, ibig sabihin pagkabalisa, ang ibig sabihin po niyan ay nahihila tayo sa iba't ibang direksyon. Kaya kung tayo po ay nababalisa or anxious, tayo po ay nahihila sa iba't ibang direksyon. Bakit po tayo nababalisa? Kasi nag-aalala po tayo. Sa Matthew chapter 6 verse 34, ang sabi ni Jesus Christ, kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating bawat araw. Ang sabi po dito, ang bukas daw po ay may sarili ng alalahanin. Kaya kung tayo po ay nag-worry sa araw ng bukas, inilalagay po natin ang ating sarili sa hinaharap. Kung tayo po ay nag-worry, tayo po ay nasasakal ng ating damdamin at ng ating isipan.
Kaya nga po yung mga tao na labis na nagwo-worry ay kung ano-ano ang ginagawa. Ngunit they cannot do anything about their situation. Para kang nahuhulog sa kumunoy. Habang ikaw ay patuloy na kumikilos, ay patuloy ka namang lumulubog. Marami tayong ipinag-aalala ngayon. Ang ating future, ang ating health, ang ating finances, ang ating mga jobs, livelihood, at higit sa lahat ay kung kailan matatapos itong coronavirus. At ang coronavirus, sa panahon na ito ay nag-iiba-iba na ang anyo. Nakakalungkot po yung nangyayari ngayon sa bansang India kung kayo po ay nanonood sa CNN. Ang India po ay tinaguri ang pharmacy of the world sapagkat ang pinakamalaking produksyon ng bakuna ay nanggagaling po sa bansang India. Ngunit sa ngayon, ang mga tao po ay namamatay na lang sa kalsada. At yung kanilang funeral pyres o paglilibing sa siga, ito po ang traditional method nila sa pagsunog sa mga bangkay, nangyayari na po sa mga kalsada nila. Alam po ninyo, nung nakaraang taon, ang India po ay ginawang halimbawa sa pagmamanage ng infection ng virus, at dahil dito ay naguguluhan po yung mga scientist at sinimulan daw po nilang pinag-aralan ang Indian diet para makahanap sila ng katugunan. Kaya mula po sa pagiging halimbawa for infection management, ang India ngayon ay bigla na lang nagbago na naging worst case scenario para sa pandemic. Kaya ang aral po dito, no nation can be safe unless all nations are safe. Balik po tayo sa ating topic, how to have peace of mind in difficult times. Well, unang-una po sa lahat, ang sabi po ni Paul is prayer. Basahin po natin muli ang Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. When you worry too much, ang may papayo ko po sa inyo ay kayo po ay mag-pray. Sapagkat ang prayer po ang pangontra sa labis na pag-alala. Bakit po? Because naniniwala po tayo that prayer changes things. Hindi po tayo makakabili ng kapayapaan, ng peace of mind, ng gamot sa peace of mind sa drugstore. Katulad ng pagbibili natin ng mga gamot na kailangan natin. Ang panlaban lang talaga sa pagkabalisa at labis na pag-alala ay prayer. When you worry too much, pray. When you are pulled in different direction, pray. When you are strangled, pray. Ibig sabihin po niyan, focus on God. Because when you worry too much, ang lagi mo na lang kinakausap ay ang sarili mo. At ang dahilan po na tayo po ay nagpipray, dahil tayo po ay dumadalangin sa kataas-taasang Diyos na lumikha ng sanglibutang ito at siya ay merong magagawa sa ating sitwasyon. Makakarinig mula sa langit, makakapagpatawad ng ating mga kasalanan at makakapagpagaling ng ating bansa. Kanya nga po ang sabi doon sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Kaya nga po, kung tayo po ay dumadalangin, tayo po ay nakikipag-usap
sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at siya lamang ang merong kapangyarihan na gumawa upang sa ganoon ay mabago po yung ating kalagayan. Gusto ko pong basahin sa inyo ang ipinasa sa akin ng isang viewers natin tungkol sa kanyang kapatid na pastor doon po sa California na COVID. At ang sabi niya, grabe ang nangyari. I see you for 1 week, comatose for 21 days. Sabi nila, very slim ang chance to survive. At kung mabubuhay man, gulay na din. Naka-ventilator, yung mga gamot niya, naka-tube sa throat, at yung ding pagkain niya dumadaan sa tube sa tiyan niya. Pero awa ng Diyos, 2 weeks ago, nagising as if parang walang nangyari at gutom na gutom. Pero hindi pinakain agad. Minumonitor muna sa soft diet kung papasok ang kinakain niya sa bitukan niya. Nasa ospital pa ngayon pero okay na. Malakas na. Bali therapy na lang sa mga paan niya. Nakakatayo na pero need pa raw ng therapy. God is a miracle healing God. Kaya totoo po, prayer changes things. Kaya ang gamot po sa labis na pag-alaala ay walang iba kundi ang panalangin. Kung gusto po natin na magkaroon ng peace of mind sa panahon na ito na mahihirap, sa mahihirap na kapanahonan ay manalangin po tayo. Number 2 na sinabi ni Paul ay petition. Dito po, basahin natin muli yung Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pagitan ng panalangin at pagsamo. Sa English po ay petition. Sa ibang Tagalog translation, yung petition po ay pakiusap. Now, petition is different from prayer. Prayer is a general term for addressing God. Ito po ay pangkalahatang kataga sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang John chapter 17 verse 1 to 8 ay perfect example po ng prayer. Ito po ay prayer ni Jesus. Sabi niya, Ama, dumarating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinibigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala sa Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Kaya ang prayer po is a result of an intimate relationship with God, simply talking to Him one-on-one like a married couple. Alam po ninyo, sa buhay nating mag-asawa, nag-uusap po tayo, tayong, halimbawa, kayo po ay married, lagi po kayong nag-uusap ng inyong asawang lalaki at ng asawang babae. Normal na po yun. Ang prayer po ay katulad ng isang flashlight. Ang liwanag po nito ay malawak ang nasasakupan, naabot. Pero ang laser light ay, yun po ay liwanag na talagang nakatuon lamang sa isang bagay, At yun po ay ginagamit nila na pamputol ng bakal at marami pang iba.
ang petition po ay bahagi rin po ng prayer, pero it is a specific request. Tiyak na kahilingan. It is a request to God to take some action. Ito ay kahilingan sa Diyos upang siya ay gumawa ng aksyon. Ang magandang halimbawa po dito ay ang prayer ni Prophet Elijah sa James chapter 5 verse 17. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Yun po ay may tuturing natin na halimbawa ng petition, sapagkat nakatuon po ang prayer o request ni Elijah na huwag sanang umulan. Now, meron po tayong mga viewers na nagpapadala ng prayer request. Hindi ko na po babanggitin ang kanilang pangalan. Unang-una po ang viewer natin from Nueva Vizcaya. Positive ang mother niya sa antigen test. Pero ang result ng swab test ay wala pa. Tinanggal na rin ang oxygen sa mother niya, pero yung brother niya na na-COVID ay naka-oxygen pa rin. Request niya po na ipag-pray din ang kanyang tatay na nakakaramdam na rin ng sakit dahil sa kanyang arthritis. Ito ay mga specific na halimbawa ng petition. Another viewer, sabi niya na help us pray for our permit and visa approval for our Canada application. Ang kanila raw pong application ay nakalinya na para sa review. So, sa ating pananalangin o panalangin sa kanila, we need to petition God to do action. So, pwede ba samahan niyo ako na ipag-pray sila? Father God, itinadalangin namin ang kapatid na ito na ang mother niya ay positive sa antigen test at hindi pa lumalabas ang swab test. Lord, dinadalangin namin na sana ay gumaling na sa pangalan na Jesus. At ganon din po ang kanyang kapatid na hanggang sa ngayon ay naka-oxygen na rin. Nawa ang buhay, Panginoon, na kagalingan, na dulot ng kagalingan ay sumakanya ngayon din. Pinagpipray din po namin po ang kanyang dad, Panginoon, na nakakaramdam ng sakit dahil po sa kanyang arthritis. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, amin pong pinapalayas ang espiritu ng mga karamdamang ito sa kanyang nanay, sa kanyang kapatid, at ganoon din po sa kanyang ama, sa pangalan na Jesus. At ganoon din po ang aming isa pang viewer para sa kanilang work permit at visa approval ng kanilang application patungo ng Canada. Bigyan po ninyo ng favor ang kanilang application sa magre-review ng kanilang application. At ibigay mo sa kanila ang favor, Panginoon, na sila ay makaalis na at makapunta na sa Canada. Sa pangalan na Jesus, Amen and Amen. Well, ang pangatlo po na kailangan po natin upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan in difficult times is thanksgiving. Ituloy po nating basahin yung Philippians 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat. Now, bakit po thanksgiving? Because many times, madali ho tayong humingi, pero mabagal po tayong magpasalamat at magbigay ng pagpapahalaga. Bakit po mas mahalaga ang pasasalamat kaysa pag-alala? Because when we worry, we magnify things or situation and fail to see that God is a lot bigger than our situation. Mas maganda po yung lagi kang nagpapasalamat kaysa yung lagi kang nag-aalala.
Sapagkat pag ikaw ay nag-aalala, ay yung mga sitwasyon ay pinalalaki mo at hindi mo na nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang iyong kalagayan. Kaya nga po, it takes faith to thank the Lord of what He is going to do in your life. And it takes faith also to look back and see what He has already done in your life. Now, mahalaga po talaga, kinakailangan po talaga ang faith upang magpasalamat sa Panginoon sa gagawin niya sa iyong buhay. Kasi kahit na hindi mo pa nakita, hindi mo pa natanggap yung katugunan ng iyong prayer, by faith nagpapasalamat ka na sa Panginoon. At huwag mo rin kalilimutan na lumingon sa nakaraan upang tignan ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Now, pagpapasalamat ng isa nating viewer, at gusto ko pong basahin, sabi niya, "Good evening po, Bishop Dario. Salamat sa Diyos at prayers ninyo sa kuya ko. Nakalabas na siya ng hospital. To God be the glory." Na-COVID din po ito. At ito po, nagpapasalamat siya sa Panginoon. Hallelujah. Now, ang pang-apat po na kailangan po natin upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan ng kaisipan sa panahon or in difficult times ay ang kapayapaan ng Diyos. Peace of God. Philippians 4:6, basahin natin ng ituloy-tuloy. "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pagitan ng panalangin at pagsamo or pakiusap na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Meron pong pagkakaiba ang peace of God and peace with God. Meron pong pagkakaiba yung kapayapaan sa Diyos at kapayapaan ng Diyos. Now, unahin ko pong ipaliwanag yung peace with God, kapayapaan sa Diyos. Kung ang isang tao po ay tumanggap o tinanggap si Jesus Christ bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, at siya ay nagsisi ng kanyang kasalanan, nagkakaroon siya o magkakaroon siya ng pakikipagpayapa sa Diyos. Kasi po, nung hindi pa natin tinanggap si Jesus Christ, kaaway po natin ang Diyos. Ano po? Kaya nga po nung tinanggap natin siya bilang Panginoon, bilang bunga ng ating kaligtasan, pinayapa po ng Diyos ang kanyang galit tungo sa kasalanan sa pagitan ng sakripisyo ni Jesus Christ at nagtatag ng kapayapaan sa kanyang sarili. Meaning, naghumupa na rin yung galit ng Diyos. At nagkaroon na rin ng kapayapaan ang Diyos sa kanyang sarili sapagkat tayo po ay nagkaroon na ng pakikipagpayapa po sa Kanya. Kaya dito po makikita natin na ipinaliwanag ni Paul ang ating kalagayan at ang ating katayuan kay Jesus Christ. Sa Romans chapter 5 verse 1 sabi niya, "Yaman nga, napawalang sala tayo." Ibig sabihin, napatawad tayo. Dahil sa pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. In other words, the relationship has been established and we are no longer enemies of God. Kaya nga ang sabi rin ni Paul sa Romans chapter 5 verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So ito pong connection na ito ay umugat kay Kristo. At ito pong connection na ito ay palagian. Katulad po ng connection ng isang bata
sa kanyang pamilya. Ano ho? Meron pong mga panahon na ang bata po ay misbehaving, ano? May kapilyuhan. Pero yung relationship between parent and the child is still locked in place. Ano ho? So nung tinanggap po natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Nagkaroon na tayo ng pakikipagpayapa sa Kanya at napasa atin na po yung peace with God. Father relationship or father-son relationship na po at hindi na po tayo kaaway ng Diyos. At ang pangalawa, ito pong pinag-uusapan natin ay peace of God, kapayapaan ng Diyos. Now, ito pong peace of God ay ibang-iba, ano ho, sapagkat ito po ay conditional at nakadepende po sa ating mga choices. Okay? Nakasalalay sa kagustuhan natin sa buhay. Maaring pigilin at kontrolin at kumakatawan sa isang estado ng pag-iisip at kalagayan ng puso. Parang ganito po. Unang-una, nagkaroon na tayo ng relationship kay God, ano ho, dahil nagkaroon na tayo ng peace with Him. Okay? So, ang relationship natin sa Kanya ay father-son relationship na. Ngunit sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, kinakailangan po natin ang peace of God. Pero yung peace of God ay ibang-iba kaysa doon sa peace with God. Ano ho, sapagkat itong peace of God, katulad ng aking sinabi, ay depende po sa mga choices natin sa buhay. Parang katulad ng tubig sa dagat, ano ho. Meron pong panahon, ano ho, na yung tubig sa dagat ay kalmado. Pero meron din pong panahon na bigla na lang itong nagiging masungit at binabayo yung dalampasigan, ano ho. Merong paglubog at pagdaloy ng tubig habang ang alon ay nililikha ng salpukan sa pagitan ng hangin at tubig sa ibabaw. Dahil dito, nagkakaroon ng malaking pagbabago ang kalagayan sa dagat oras-oras. Now, ito rin po ay katulad ng karanasan ng mananampalataya sa kapayapaan ng Diyos. Ano ho? Sapagkat there were times na ang puso po natin ay kalmado, ano ho. Pero mamaya-maya, bigla na lamang pong nagkakaroon ng pagbabago katulad ng alon sa dagat na nag-aalimpuyo sa ating kalooban, ano ho. Payapa tayo ngayon, mamaya hindi na po tayo payapa dahil po sa mga nararanasan natin, ano ho, na mga sitwasyon sa ating buhay. Kaya upang tayo po ay magkaroon ng palagiang kapayapaan ng Diyos, ano po, napakahalaga po na magkaroon tayo ng tamang kaisipan upang maranasan po natin ang kanyang kapayapaan. Dito po sa Philippians chapter 4 verse 8, ang sabi po ni Paul, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. At alam po ninyo kung ito po ang laman ng ating isipan, ito po ang resulta. Sa verse 9, sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. See? So, yung pong kapayapaan ng Diyos. Sabi nga ni Jesus Christ, ibibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi katulad ng kapayapaan ng sanglibutan. Ano ho? Kasi yung kapayapaan ng sanglibutan ay nakasalalay din po sa sitwasyon. Ano ho? Kung payapa, ano ho, walang problema, meron tayong kapayapaan. Pero kung nagkaroon na ng problema, wala na tayong kapayapaan. Now, ang sinasabi ni Jesus Christ, may problema man tayo, dumadaan, man tayo sa mga problema sa buhay,
yung kapayapaan ng Diyos ay nandiyan, available para sa atin. Pero, depende po yon sa gagawin natin. Kaya nga po ang sabi ni Paul, napakahalaga yung mga bagay na maging laman ng ating kaisipan. Ano ho? At ano po yon? Yung kapuri-puri, yung totoo, yung marangal, yung matuwid, malinis at kaibig-ibig, at sabi niya, kagalang-galang. Pag ito po ang laman ng ating isipan, anuman yung mga sitwasyon na dumarating sa atin, hindi po tayo matitinag at ang kapayapaan ay nasa atin sapagkat ang sabi ni Paul, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Meaning, center your mind on them, sa mga ito, yung mga bagay na aking binasa, and implant them in your heart. Kasi, only 8% of what we are thinking is legitimate. Ano ho? 8% lang daw po ng mga iniisip natin ang totoo. Pero yung 92% are imaginary daw po, haka-haka, at mga bagay na hindi natin makukontrol. Sa ating pong pagbukas, basahin ko po sa inyo yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 27. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Yun po ang peace of God. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kasi po yung kapayapaan ng mundo, kung masaya, masaya ka. Pero pag hindi na masaya ang paligid mo, wala ka ng kapayapaan. Kaya sabi ni Jesus Christ, ibang-iba yung kanyang kapayapaan kaysa kapayapaan na binibigay ng mundo. Kaya sabi niya, huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Yes, we can have peace of mind in difficult times. Basahin ko pong muli yung scripture text natin, Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Gusto ko po kayong ipag-pray sa umagang ito. Nararamdaman ko po sa aking espiritu na marami sa inyo ang nababagabag ngayon. It's okay. Lahat po tayo ay tinatablan yan at ako po ay nakikipagsimpatya sa inyo. Ang iba sa inyo ay nawalan ng mahal sa buhay sa linggong ito. Kaya ipinapaabot ko po ang aking condolence kay Sister Virgie Macosi doon po sa Maria Aurora sa pagkamatay ng kanyang brother. Ang iba naman sa inyo, ang inyong mga mahal sa buhay marahil ay may sakit at nasa ospital. Ang iba naman po sa inyo ay nawalan ng trabaho at kabuhayan. Talaga pong mahirap ang buhay sa panahon na ito. Pero kahit anuman po yung sitwasyon natin, tandaan po natin, we can have peace of mind in difficult times because the peace of God is in us through our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito sa inyong mga salita na amin pong napag-aralan. Idinadalain ko po na nawa ang mga bagay na ito ay maging laman ng aming kaisipan sa linggong ito, upang sa ganon anuman ang mga sitwasyon na aming masasagupa at mararanasan, alam po namin na hindi nyo kami pababayaan at ang inyong kapayapaan, Panginoon, ay sumasa amin. Dapat din po naming isaisip ang aming responsibilidad na upang sa ganoon ang inyong kapayapaan ay manatili sa aming buhay, ay dapat po na magkaroon kami ng tamang pag-iisip at mga bagay na dapat naming ilagay sa aming kaisipan. Lord, idinadalain ko po yung mga viewers, Panginoon, na dumaranas ng kapighatian sa linggong ito dahil po sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po yung mga viewers, Panginoon, na
na COVID po ang kanilang mga mahal sa buhay at marahil ngayon ay nandoon sila sa ospital. Lord, kayo ang aming Panginoon at ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang mga karamdamang ito, Panginoon, ay luluhod sa inyong pangalan. Susuko sila sa inyong pangalan. So we claim healing, Lord, in deliverance mula, Panginoon, sa mga kapatid, kamag-anak ng mga viewers namin ngayon na merong karamdaman. Maraming salamat po at patuloy din ninyong pagpalain ang bansang ito, ang aming mahal na presidente at lahat ng mga members ng kanyang mga gabinete, ang aming mga senador, ang aming mga congressmen and women, ganun din po ang mga governors, mayors, barangay chairman, Panginoon, at lahat ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sapagkat ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng aming buhay. Sa pangalan na Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito pong aking dalangin. Amen and Amen. Well, bago po ako magpaalam sa inyo, gusto ko lamang pong batiin ng happy birthday yung mga sumusunod. Si Sister Arlene Kapitan Bagayas. Siya po ang asawa ni Pastor Jong Bagayas, ang pastor ng UMLC doon po sa Coronadal City, sa South Cotabato. Ganon din po kay Charlie Gumayagay. Happy birthday, Brad. Siya po ay pastor na ngayon, dating engineer. Sila pong mag-asawa ay naglilingkod ng full-time sa Panginoon doon po sa Nueva Vizcaya. Happy birthday also kay Pastor Ronnie Arellano. Siya ho ang eldest son ni Bishop Fred Arellano, ang president at founder ng Unity Miracle Life Center. Ganon din po sa isang kabataan natin sa Zamboanga City, si Chuck Rian. Happy birthday also to Janine Pisigan. Siya po ay taga rito sa Ordevilla, Victoria Oriental, Mindoro. Kay Elizabeth Halmasco, siya po ay asawa ng kapatid ni Carmen, ng aking may bahay. Happy birthday, Ate Beth. At ganoon din po kay Mildred Fronda. Siya po ay dating teacher ng ating preschool doon sa Marikina. Matagal po namin siyang nakasama. Kaya happy birthday, Mildred. At ganoon din po kay Arlene Tanyag Dayanan. Siya ho ay member ng UMLC Church dito po sa Poblacion 3, Victoria. At ganoon din kay Geraldine Ona Madla. Siya ho ay taga Laguna. Last but not the least ay si Brother Elo Rosueno. Siya po ay elder ng church doon po sa San Luis, Aurora Province. Well, hanggang sa susunod na linggo, and to God be the glory.